Hey guys! Welcome back to my channel. I am your Sulzeman, Mark, and today, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na concept na nag-connect sa religion at economics. Max Weber's Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. So stay tuned dahil tiyak na magugustuhan ninyo ito. Sino nga ba si Max Weber? Napag-usapan natin siya sa episode 2 bilang isa sa mga founding fathers of sociology. Isa siyang German sociologist, philosopher at political economist na kilala dahil sa mga theories niya tungkol sa relasyon ng kultura at ekonomiya. Sa kanyang 1905 na akda na The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sinabi ni Weber na malaki ang naging role ng Protestantism, lalo na ang Calvinism sa pagdevelop ng modern capitalism. So, paano nga ba nangyari ito? Bago natin i-dive in details, let's take a quick look at the history of Protestantism. The Protestant Reformation was a major religious movement in the 16th century, led by figures like Martin Luther, na nag-challenge sa authority ng Catholic Church. Mula dito, nabuo ang iba't ibang Protestant denominations, at isa sa mga significant ay ang Calvinism, na sinimula ni John Calvin. Ang Calvinism ay nagtuturo ng predestination, na kung saan naniniwala ang mga tao na predetermina ng Diyos ang kanilang kapalaran sa kanilang buhay. Sa madaling salita, naniniwala sila na bago ka pa man ipanganak sa mundong ito, planado na ng Diyos kung kasama ka sa mga maliligtas o hindi. Pero, here's the twist. Kahit hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga kapalaran, marami ang naniwala na ang pagiging masipag, disiplinado, at matipid ay mga palatandaan na kabilang sila sa elect na maliligtas. Dahil dito, nabuo ang tinatawag ni Weber na Protestant work ethic. Ngayon, ito na ang interesting part. Itong work ethic na to ang nagbigay daan para magkaroon ng discipline, efficient at industrious na behavior ang mga Protestant. Nagtrabaho sila ng mabuti, nag-ipon ng pera, nire-invest sa kanilang mga negosyo at iniwasan ang labis na paggastos. Ayon kay Weber, mahalaga itong mga values na to para sa paglago ng capitalism, isang economic system na kung saan pwedeng ma-accumulate, ma-invest at mapalago ang yaman. Kapansin-pansin ayon kay Weber na ang kapitalismo ay unang umunlad at lumago sa mga Protestant na bansa tulad ng Germany, Netherlands at United States. Dito, lumaganap ang industriousness at innovation na nagpatibay sa economic growth ng mga bansang ito. Sa madaling salita, ang The Spirit of Capitalism ay bunga ng religious ethic na ito. Ang key insight ni Weber ay hindi lang basta lumitaw ang capitalism dahil sa technological advancement o trade. Malalim ang impluwensya ng mga cultural at religious ideas dito. Ang Protestant ethic ang nagbigay moral at psychological foundation para sa paglago ng capitalist economy. Kung wala ang cultural shift na ito, maaaring iba ang naging takbo ng economic system na kilala natin ngayon. So, ano ang key takeaway natin dito? Paalala ni Weber na ang economic systems ay hindi lang tungkol sa numero at merkado. May malaking papel din ang mga values at beliefs na humuhubog sa pag-iisip at pagkilos ng mga tao. Kaya next time na isipin mo ang tungkol sa trabaho, tagumpay o kahit sa capitalism mismo, tandaan na may malalim na historical at cultural context sa likod nito. Yan ang episode natin today. Kung nag-enjoy kayo sa usapan natin tungkol kay Weber's Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit ang bell para sa more content about sociology, history at marami pang iba. Mag-comment din kayo kung may tanong o thoughts kayo gusto kong marinig ang mga yan. By the way, sa tingin nyo ba, may epekto pa rin ang Protestant ethics sa modern society o iba na ang nagiging batayan ng success ngayon? Let me know in the comments below. Until next time, keep questioning and keep learning. Bye!